Everybody calls me Pat, and I'm from Mandaluyong. I used to work with Ayala for 4 years. It was hard. There was a lot of challenges going through all these 4 years na nandun ako sa Ayala. Sabi ko lang na, bakit gano'n? 4 years ko ito ginagawa. Benta ako ng benta ng milyon-milyon. Pero ako mismo, sarili ko, wala man lang akong pera or yung milyon na tinatawag na yun. It was introduced to me by my parents and my brother. Okay, that was January of 2011, but from a parang empleyado, parang hirap paniwalaan yung sinasabi nila. So, for me, sabi ko lang na ayoko. Pero umabot parang 3 months bago ako naniwala. Nung nakita ko na yung resulta sa kanila. Kasi unang buwan pa lang may resulta na hindi ako naniwala. Inantay ko pa yung 3 buwan para ganito ng resulta pa. When they reached the amount of 500,000, it was a big amount of money, tama? So sabi ko lang, gusto ko rin magkaroon ng ganun. Right? Sabi ko, kasi at my age, I have a 4-year-old son. Sabi ko, Ayala alone, pwede na ako okay naman ako. But the thing is, I need to have an extra income. Yun lang iniisip ko dati. My first few weeks with V-Mobile, very different from what I was doing. Medyo close siya kasi presenting because I was in the real estate business. Sabi ko, kaya ko to. So I started presenting kagad. And then, ang difference na sa kanya is ito, hindi mo pinipilit, walang pressure yung mga tao para pasalinin mo sila. Dito kusang loob kasi talagang may resulta eh. When I was with Ayala, gigising ako ng mga siguro 7 a.m. Siguro dapat na doon ako sa office by 8 or 8:30 a.m. And then from morning nasa Serendra ako hanggang siguro mga 11 p.m. namimigay ako ng flyers. Nakatayo ka, naka-long sleeves ka, pinagpapawisan ka, nakakapagod. Tapos again, yung pressure nandun. When I did V-Mobile, ito pinakamasarap na nangyari sa akin. Ganon din ginagawa mo. You work hard, but the thing is, yung pinapayaman mo sarili mo, hindi yung kumpanya na. Kahit ito masarap pa dito, nagbe-bless ka lang ng ibang tao. Sinishare mo lang kung ano yung nangyari sa buhay mo. Tinuturo mo lang kung paano pwedeng gawin to, paano makakapagbago ng mga buhay nila. Pinakamasarap nun, nagbe-bless ka lang, kumikita ka pa ng malaki. Nakakapunta ako sa mga places na dati kong hindi napupuntahan. Nabibili ko na yung mga gusto ko, yung mga kailangan ng anak ko. Pinakamasarap doon yung dati, tuition fee ng anak ko, pinoproblema ko. Ngayon, masabi ko, malayo pa yung tuition fee, pang next year pa, sasabi ko na meron na pambayad. Kasi kayang-kaya mo na. When I was growing up, ang dami kong dreams. Bata pala ako, mataas na pangarap ko. But, again, nagkaroon ako ng anak sa early age. At my early age, sabi ko lang gano'n, parang mahirap na. Kahit sa ginagawa ko. Which is sabi lang ng daddy ko sa akin, magbigay ka sa akin isang bagay na imposible. Wala akong mabigay. Sabi nga nila kung gusto ko lumipad, sabi na may aeroplano. Ibig sabihin lahat pala ng bagay, posible. Ano kailangan mo gawin? Kailangan mo gawa ng action. So yun ang ginawa ko ng action, yung mga dreams na yun. At dahan-dahan, naabot ko na yung mga pangarap ko. Yung mga gadgets na dati na, sabi ko, nakikita ko lang sa mga kaibigan ko. Ngayon, ako na bumibili. Yung mga gusto kong maibigay sa anak ko, yung mga gusto kong bilhin, like mga cars. Ayan, dahan-dahan nang lumalapit yung pangarap ko. Dahan-dahan na silang tutupad. Trust in God. Right? Kasi pag naniwala ka sa Kanya, yung faith na tinatawag na yun, napakalaki nun. Hindi mo nakikita, pero yung faith na yun ang magpo-push through sa'yo para gawin mo isang bagay na alam mo nga, sabi mo nga, imposible dati. Right? And then pag nagkaroon ka ng faith na yun, yung trust mo kay God, have a vision. Kasi yung vision na yun, it will picture so many things in your life. And then, but again, yung vision na kailangan niya ng works. After that works, the right thing is right mindset. Pag tama yung mindset mo, wala kang tinatapakan tao, puro positive lang yan. Tanggalin natin yung lahat ng mga negative sa mga katawan natin at apply lahat ng mga positive. Hi, I'm Pat and I used to be a property consultant.